To love difficult people. Pero ano nga ba ang naging pundasyon ng pag-ibig natin? Bakit tayo may kakayahang umibig? Saan ba nanggaling ang ating pag-ibig o yung pag-ibig na meron tayo? Pag-ibig mo sa anak mo, sa kasama mo, kahit kaninong tao. Saan ba nagmula yung pag-ibig na meron tayo? Yun po muna yung tingnan natin. At tingnan po natin itong verse na to. Ito po pala yung magkakuha natin yung talatan. Sabi po sa 6th verse 27, subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Yan po yung hihimayin natin. Ang nagsasalita po dito yung ating Panginoong Jesucristo. Ang kinakausap niya po yung kanyang mga alagad at ang mga talata po ito ay para sa atin lahat. Okay? So, ito po yung hihimayin natin mamaya. Pero again, tingnan po muna natin kung saan ba nanggaling yung love na meron tayo. Sabi ko sa 1 John chapter 4 verse 19, isa pong napaka-popular na verso. We all love because He first loved us. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umiibig sa atin. And this verse po encourages us believers to recognize God's love as the foundation of our own capacity to love, to express love through actions and relationships. Tunay po na tayong lahat ay nakapagmamahal dahil may isang Diyos na una nang nagmahal sa atin. Katunayan po, hindi isang mahalagang katotohanan po na hindi nag-umpisa ang pagmamahal ng Diyos sa atin nung araw pa lang na tinanggap natin siya. Ang katotohanan po ay bago natin siya tuluyang tanggapin sa ating buhay, ay minahal niya na tayo. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 8, pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo mga makasalanan pa, namatay siya para sa atin. Siya po yung pinaka-best example in loving difficult people. Dahil pinatunayan niya po nung tayong lahat po ay mahihirap pang mahalin. Nung tayong lahat po ay hindi ka-ibig-ibig. Binigay niya po ang kanyang sariling buhay para sa atin. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. At yun po ang naging dahilan ng kapatawaran ng ating kasalanan. Tinanggap niya po yung kaparusahan na tayo dapat ang tumanggap. At ito ang pinakadakilang pag-ibig na meron tayo. Kaya sa tuwing tayo po ay iibig, dapat itong pag-ibig po nakagaya ng kay Kristo ang nakikita ng mga tao sa paraan kung paano tayo umiibig. Ngayon, lahat po tayo dito umiibig. Tama? Wala naman po umiibig dito. Pero, kayo ng pag-ibig po ba yung nakikita sa pag-ibig na meron tayo? Bilang mananampalataya po, bilang tagasunod ni Kristo, tayo lahat ay umiibig sa pamamagitan ng unang pinaramdam niyang pag-ibig sa atin. Okay? So, jump na po tayo doon sa topic natin. Pero, ito po ay mga ways or mga steps na pwede po natin gawin para yung hirap na nararanasan natin in loving difficult people, unti-unti pong magbago natin at magawa na po natin. Pero, again, this verse po, binapahiwatig po ng verse na yun na ang ating kakayanang magmahal sa Diyos at sa kapwa ay bunga ng pagmamahal na naranasan natin mula sa Kanya. At napaka-imposible kong sabihin na mahal mo ang Diyos pero hindi mo minamahal ang iyong kapwa. So, ito po yung mga steps na pwede nating gawin para po matutunan natin how to love difficult people. Difficult people po, ito po yung mga tao na nahihirapan tayong mahalin. Mga hindi ka-ibig-ibig. Marahil po nakagawa sa atin ng hindi maganda. May characteristic siya na parang yun yung isang bagay na medyo ayaw natin o kinaiinisan natin. Pero paano nga po ba natin sila mamahalin? At paano po natin, ano po yung makakatulong sa atin sa pagmamahal sa kanila? Una po, is to pray for yourself and for them. Sabi po sa verse natin, pagpalain yung mga sumusumpa sa inyo at itanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. So, Jesus commanded us to pray para doon sa mga tao nang-aapi sa atin. At parang ang hirap po nun, no? Ang daling manalangin pagdating sa isang tao na, Lord, sana i-bless mo yung tao na to kasi natutulungan niya ako. Alam mo yun, ang daling panalangin ng mga tao na okay yung relasyon sa atin, na
lagi natin nakakasama. Pero kailan tayo huling nalalangin, na ang laman ng panalangin natin ay pinapanalangin natin yung isang tao at yung gusto natin para sa tao na yun ay matutunan natin na mahalin siya. Dahil nagkakaroon ka ng heart ka sa pagmamahal sa tao. Pero ito, Panginoon mismo ang nagsabi na kailangan natin sila panalangin. Pero doon po muna tayo sa pray for yourself. Pag dumating po sa punto na sabihin natin nagkaroon kayo ng heated conversation, mataas po ang emosyon niyo. At dahil po sa emosyon na yun, maaari po tayo makapagbitaw ng mga salita na hindi na natin kayang bawinin. Makakagawa tayo ng mga actions na hindi na natin mababalikan. At alam natin na darating ang time na pagsisisihan natin. So before doing anything po, idadaan po natin sa Panginoon. Punta tayo sa isang tahimik na lugar, doon po tayo ipanalangin ang ating sarili. Lord, I'm asking for patience. Natetest po yung patience ko dahil sa tao. Bigyan mo po ako ng mahabang pag-unawa and understanding. Gusto pong maintindihan yung tao na to. At gusto ko po, Panginoon, na mahalin mo pa rin siya sa kabila ng ginawa niya sa akin. And then second is to pray for them. Ipanalangin din natin sila. Katunayan, isang tagpurin po sa Bible habang ang Panginoon ay nakabayubay sa krus. Isa po sa kanyang mga huling salita ay, Ama, patawarin mo sila pagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Idinulog po mismo ng ating Panginoon sa Kristo yung mga tao na siyang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Na siyang naging dahilan ng mga sugat na natangunan. Kung bakit siya nabugbog, kung bakit siya nagutom, ba't siya nainitan, ba't siya nahirapan, bakit siya namatay. Ipinalangin niya pa rin po yung mga tao. Tayong mga mahirap ibigin. So, una po, dapat matutunan natin ay manalangin. Yun po yung nais ng Diyos na laman ng panalangin natin para sa mga tao na nahihirapan tayong ibigin. Huwag po yung panalangin na, Lord, nagawan ako ng di maganda na ganito. Sana po yung sinahin nila sunog mamaya. Sana po yung ulam nila di masarap. Sana po yung paglabas na mapahaw po yung gulong na sinasakyan niya. Hindi po ganun panalangin ang nais ng Panginoon kahit na matutunan natin. Panalangin na puno-puno ng pangunawa. Panalangin na puno-puno ng pagmamahal para sa mga taong sumusulong sa atin. Okay, una po is to pray for ourselves and pray for them. Next po is offer grace and forgiveness. Bless them. Nakita po natin sa verse 28 kanina, sinabi rin po doon na pagpalain nyo. Balikan po natin. Pagpalain nyo ang mga sumusumpa sa inyo. And then sa following verse po, sinabi po dito na kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Lord, teka lang, doon pa lang sa papanalangin ko siya, nahihirapan na ako eh. This time gusto mo, i-bless ko pa siya. This time na gusto mo, i-offer ko yung grace. Parang hirap naman, Lord. Kasi ginawa niya ako na di maganda, tapos yung isusukli ko sa kanya, maganda pa. Parang ang hirap, Lord. And ang tanong po dito ay, paano tayo magpapatawad sa isang tao na hindi humihingi ng tawad sa atin? Ang hirap naman nun, Lord. Paano ko papatawarin yung tao na to? Hindi nga po nagsusorry sa akin. Alam mo yung pinakamagandang gawin? Ay at patawarin siya sa mata ng Diyos. Manalangin ka ng pagpapatawad sa tao na yun. At doon po, mapapalaya mo yung sarili mo sa pupot, sa inggit, maalis yung bigat sa sarili mo. Hindi yung pag nakita mo siya sa daan, nagliliyab na yung ulo mo, ano-ano na yung naiisip mo, patawarin mo siya sa mata ng Diyos. Kung hindi siya humingi ng kapatawaran sa'yo, pwede mo pa rin patawarin ang tao na yun. At sa ating pagpapatawad, dapat natin yung offer lagi yung forgiveness. Dahil pinakita mismo rin ng Panginoon sa atin yan. Kung babalikan po natin yung sitwasyon natin dati, wala po tayong pag-asa. Di po tayo karapat dapat sa pagpapatawad. Pero dahil sa dakila ng pag-ibig, lahat po tayo ay ipinatawad. At yung pagpapatawad po na yun, na ginawag sa atin,
Huwag po natin ipagkait sa iba. At sino nga po bang uunawa sa mga taong walang pangunawa? Wala pong iba, kundi yung tao ng pangunawa. Ngayon, tanongin po natin yung sarili natin. May pangunawa ba ako? At ano nga ba yung gusto ko? Ang umunawa o ako yung inuunawa? Okay po? Sabi mo dyan, bless them. Bakit kailangan mo silang i-bless? Yan po yung sinabi ng Panginoon. Lord, bakit? Mismo si Jesus mo kayo nakita doon sa cross. Kaya po nung nakabayubay siya, namatay siya sa krus, umuwi po lahat ng tao. Alam niyo po yung ginagawa nila? Dinadagupan po nila yung kanilang dibdib. Ito po yung pagpapakita ng tindi, malubhang pagsisisi at paghihinagpis. At kung babalikan po natin yung lagi natin naririnig sa matatanda, pag daw po may taong di nakagawa sa atin ng mabuti, gawan lang natin ang gawan ng mabuti. Dahil para daw po natin silang nilalagyan ng liyaw sa kanilang ulo. Hindi po mapapakali yung mga yan. Hindi po makakatulog yung mga yan. Hala, ganito na yung ginawa ko sa tao na to. Tapos, mabuti pa rin yung sinusuli niya sa akin. Ginagawa pa rin ako ng mabuti. Ganito na yung ginawa ko sa kanya, pero hindi niya pa rin ako. Darating yung time, siya na po mismo yung mahihiya sa sarili niya. Kaya po, tinuturuan tayo na to offer grace and forgiveness. Not just, hindi lang po yun. Kailangan din natin sila i-bless. At alam ko po, medyo mahirap siyang gawin. Mahirap siyang gawin. Pero mas natutunan natin yung pag-ibig na mula sa Diyos, magagawa po natin. Yan. Okay? So, una po is to pray for them, and pray for yourself, and to pray for them. Second po is to offer grace and forgiveness. Napakahalaga po ng pagpapatawad sa atin. Dahil ang tao pong nagmamahal ay nagpapatawad. Kung lahat po tayo dito ay nagmamahal, dapat po lahat tayo dito ay nagpapatawad. Next po, dadawin na po tayo dito. Medyo pupukusan po natin yung bagay na to kasi maganda po ito pero maaaring sa paningin ng iba parang mali siya pero bibigyan po natin ng linaw yung next no. Is to set healthy boundaries. Teka lang, Kuya, parang mali yata yun. Mamahalin ko pa rin yung tao na yun, pero maglalagay ako ng boundary. Huwag po natin bigyan ng ibang pagpapakulugan yung boundary na to. No? Yung boundary kong tinutukoy dito is set ko yung boundary na to, dahil yung boundary na to, ito yung makakatulong sa atin. Dahil kung wala yung boundary na to, mapupunta tayo sa masisira talaga yung relasyon natin. Dahil sa boundary na to, ito yung titignan natin para hindi na tayo humantong sa bulyawan, sa sakitan, para hindi na tayo humantong doon sa pagkasira ng relasyon. Bigyan po natin ng example para po mas maintindihan natin. Marami po ang nagtatalo pagdating sa usaping politika. Tama po? Ito yung partidong dala ko, ito yung partidong dala niya. So, batid na po natin, halimbawa na po yung isang tao na to, every time na mag-uusap kayo pagdating sa politics, nauuwi lang kayo sa parang dalawang patong nagkukumpugan, na nauuwi sa hindi magandang sitwasyon yung pag-uusap niyo pagdating sa politika. So dahil mahal mo yung tao na yun, at ayaw mo nang humantong kayo sa ganung sitwasyon, dahil mahal mo yung tao na yun, at pinapangalagaan mo yung relasyon na meron ka pa rin sa kanya, magsiset ka ng boundaries. Sige kapatid, o kaibigan, pagdating sa politika, ito na lang yung boundary ko sa'yo. Di na ako magsasalita. Tatahimik na lang ako. Ikaw na lang yung mahayaan ko dahil mahal kita. Di na ako magsasalita. Ako na lang yung lalayo pagdating sa politika. Kasi sa politika lang naman tayo, pag-usaping politika lang naman tayo di nagiging okay. So pagdating sa politika, mag-step back na ako para di na tayo masira. Okay? Next po, bigyan po natin ng example. May isang bagong lipat na pamilya po doon sa tahanan, sa kapitbahay niya. At yung bata po nilang anak, gusto po lagi naglalaro kasama yung anak niyo. Iniimbitahan mo siya doon sa bahay niyo para magkalaro yung anak niyo. Dumating po yung time na itong bagong lipat na bata, every time na pupunta po siya sa bahay niyo, may nawawalang gamit.
Wag na po natin, halimbawa po, nawala yung malaki yung freezer. Okay, nawala yung malaki yung freezer, bata yung Tapos kinabukasan, nagtitinda na ng yelo yung kapitbahay niyo bago lipat. At napatunayan niyo po na yung bata yung kumuha ng gamit. No? Dahil mahal mo yung bata, maglalagay ka ngayon ng boundaries. Every time na pumapasok ka sa bahay ko, ay nawawalang gamit. Pero ayaw i-total cut off ka sa buhay ko. Hayaan kita maglaro, pero hindi na sa loob ng bahay ko. Diyan ka sa bakuran ko. Diyan ka maglaro. Diyan kita paglalaro, diyan kita papakain. At kapag natutunan mo na mali ang kumuha ng gamit na hindi sa'yo, iimbitahan namin kita sa loob. It's very healthy po to set boundaries. Hindi po na tayo nagsaset ng boundaries just to cut off yung mga tao na yun. Kundi ito po yung isang paraan to practice love. Dahil ito po yung isang dahilan kung bakit natin o makakayanan natin i-save yung relationship natin sa tao na yun. Isa ba pong example para sa lahat ng mga magulang? Hindi naman po palagi oo ang isasagot nyo sa inyong mga anak. Tama po. Lalo na po kung ang isang bagay na hinihiling ng inyong mga anak ay makapagdulot ng panganib sa kanya. Alam nyo din po yung boundaries. When to say no and when to say yes. And in fact, isa pong halimbawa dito ay si Jesus pa rin. Try lang po natin i-imagine. Every time po na nangangaral siya, every time po na gumagawa siya ng ibang karaniwan, every time po na nag-miracle siya, may biglang dumarating ang mga Pharisees. Grabe, no? Yung mga CCTV natin ngayon may feature na sa motion. Yung pagka dumaan ka, talagang sinusundan ka. Ito mga Pharisees, talagang yung CCTV na to lumalakad. Kung nasan si Jesus, nandun din sila. And every time po na pumupunta sila doon kung saan nangangaral si Jesus, may isa lang silang motibo. Ang hanapan ng butas ng ating Panginoon. Matataas po ang pride nila. Ano man po ang naririnig nila ng Jesus, hindi po sila sumasang-ayon doon. Ang gusto lamang po nila, hinihintay lamang po nila ay ang magkamali ang ating Panginoon Jesus. Pero alam niyo po, makikita pa rin po natin yung pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Hindi niya po tinataboy yung mga Pariseo kahit ganun po yung kanilang intensyon. Hinahayaan niya pa rin makinig yung mga Pariseo sa kanya. And every time po na may tinatanong ang mga Pariseo sa kanya, sinasagot niya po ito. Pero ano po ang pagkatapos? Kung observe lang po natin, mostly po dun sa mga ganung setup, ano po yung ginagawa ng Panginoon pagkatapos? Umaalis na po siya. Hindi po siya nagbababad doon sa isang usapin na posibleng makauwi sa sakitan ng loob, sa sakitan ng mga ng damdamin. Hindi po siya nag-i-stay doon sa alam niyang makakapagdulot ng hindi magandang bagay sa mga taong yun, ay naging sa kanya. At isa pong nag-set ng example sa atin, how to set a healthy boundary and a godly boundary. Wala pong iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Jesus models that walking away is sometimes the wisest choice. Hindi po kaduwagan o pagkatalo ang paglayo o pagtalikod sa isang argumento. Sa katunayan po, ito po ay nagpapakita ng kalaliman at malaking pangunawa ng isang tao. At pinakita po ito ng Panginoon Jesus na maaari rin nating tularan. Especially when people are closed off, sarado po yung kanilang mga pag-iisip, aggressive, or seeking only to trap or harm. Minsan po may mga ganyang tao rin na may encounter tayo sa buhay natin. Na lagi magtatanong sa atin, hingin yung, ano po yung pananaw niyo dito? Pero sarado naman yung isip niya. Ayaw naman niya tanggapin. Na-aggressive din. Pag may nasabi kang mali, talagang ipaparamdam niya sa'yo na nasaktan siya. Nasasabihan ka rin niya ng masakit na bagay. Or, hinihintay lang din na magkamali tayo. He didn't feel the need to defend himself at all costs. Kung titingnan po natin, kaya pong every time po na nandun yung Pariseo, kaya sila upuanin ng Panginoong Jesus and to press harder. Na hindi, ito yung tama, ako yung tama. Pero maging ang Diyos po, pinakita ang pagpapakumbaba sa atin. Na hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan natin patunayan na tama tayo. Minsan, sapat na inilahan natin ang katotohanan sa isang tao at nasa sa kanya na ang pagtanggap nito. He knew when to engage and when to set a boundary.
dapat ganun din po tayo. Alam natin kung kailan tayo sasagot, alam natin kung kailan tayo mag-i-stay, at alam din natin kung kailan tayo magsiset ng boundary sa isang tao. And to clarify po again, yung boundary po na ito na kailangan natin i-practice ay hindi nagpapakita na tatanggalin mo na yung mga tao yun sa buhay mo. Nagsiset ka ng boundary para ma-save yung relationship at yung love mo para sa tao na yun. Okay? Isa pa po is, loving someone doesn't mean accepting harmful behavior or allowing ourselves to be emotionally drained. Every time na nakikita ko yung kapatid na yan, nawawalan ako ng gana. Di ako makakain. Di ako makatulog. Pwede niyo pa rin po silang mahalin na hindi naaapektuhan ang iyong pagtulog, ang iyong pagkain sa pamamagitan ng pagsiset ng boundary. Healthy boundaries help protect both of us and the relationship. Sa paglalagay po natin ng boundaries, hindi lang yung sarili natin yung nakikinabang dito. Kundi po yung relasyon nyo rin sa tao yun. Nasa-save po siya. And alam niyo po yan, yung dumadating sa time na parang kumakapal yung batok mo, tumataas yung presyon mo, parang atakin pag nakikita mo yung tao na, bakit mo pa hayaan dumating sa punto ng buhay mo? Naatakihin ka dahil sa tao yun. Set up a boundary. And ito pong boundary nito ang makakapag-save sa emotional and spiritual aspect mo. Ganyan din sa relationship na meron ka sa tao yun. It's not about cutting people off. It's about recognizing where limits need to be set so we can continue to love well without sacrificing our emotional and spiritual aspect. Boundaries allow us to love wisely without burnout or resentment. So it's very healthy po to practice again boundaries. Pero ito po boundaries na ito, maging mindful po tayo sa paggawa. Hindi po makasarili ang boundary na pinakita ng Panginoon sa atin. Ito pong boundary na ito ay nakakapagligtas ang relasyon at nakakatulong sa atin para mas matutunan natin mahal na isang hindi kaibig-ibig at nakakahamon ng mga tao. Okay? So, clear po tayo doon. No? So, every time po na na-observe na natin pagdating sa isang tao na to, pagdating sa work, hindi kami nagkakasundo. Pagdating sa finances, hindi kami nagkakasundo. Pagdating sa decision making, hindi kami nagkakasundo. Set a boundary. Para hindi na dumating sa punto na para ang dalawang batong lang ng pugan, magkasakitan kayo sa salita at sa gawa, at mapunta sa pagkalaman at pagkasira ang relasyon na meron kayo. Okay? And next po is seek wisdom and guidance. Napakahalaga po na ito. Seek wisdom and guidance. Kanino? Siyempre, sa ating Panginoon. Paano? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita ng Biblia na meron tayo. Actually po, nung inaaral ko po yung topic na to, napakarami kong verso sa Bible na pwede natin gamitin at napulutan ng aral patungkol sa pagmamahal sa ating mga kaaway. Minsan po, namumulaan lang tayo sa buglan. Alright? And next po, kanino pang mga tao tayo pwedeng lumapit? Halimbawa po, na-observe mo si Pastor Eric, malumanay siya magsalita, tsaka hindi siya agad-agad nagagalit. So every time na nasa ganitong sitwasyon ako, lalapit ako sa kanya at hihingi ako ng advice sa kanya. Try po natin i-practice na. Isulat po natin yung mga pangalan ng mga taong sa tingin natin ay makakatulong sa atin kung nasa ganitong sitwasyon na tayo para po alam natin kung kanino tayo lalapit. At karapat-dapat lamang po na isa sa mga yan ay yung ating mga leaders, ang ating mga elders. And ito po ay isang tanong para sa ating mga leaders. Na sa oras na nilapitan tayo patungkol sa bagay na ito, paano natin sasagutin? At ano yung sagot na makukuha sa atin? Huwag po tayo lalapit doon sa mga tao na mahilig mag-add ng fuel sa fire. Yung pas pagdilingasin lang po nila yung liyab na nagsimula na. Yung mga tao na,
ganito gawin mo. Dito dadaan mamaya yung tapakan natin. O kaya ganito, maging mature tayo dalawa. Hindi, sinaktan ni Kuya Joel yung puso mo, yung damdamin mo. Hindi, maging mature tayo. Huwag natin siyang batik. Diba? Minsan yung mga ganun pong tao, no? Yung mga ganun pong tao. At napakahalaga po para sa atin na piliin kung kaninong tao tayo lalapit at hihingin ng mga advice. Hindi po nangangalugan na dahil lang palagi natin kasama yung mga tao yun, ay mga tamang opinion at advice na rin ang makukuha natin sa mga yun. So napaka-critical po ng pagpili kung kanino tayo hihingin ng payo at advice pagdating sa mga ganitong usapan. Pero una sa lahat po, ilapit natin, ihingi natin sa ating Panginoon Jesus. Okay. After po na setting healthy boundaries, ito naman po yung next is to seek wisdom and guidance. At next po is remember His example. Medyo pagtuunan po natin ang pansin to kasi napakaganda po ng example ng ating Panginoong Jesus dito. No? Every time na naiisip ko, paano ba magmahal ng mahirap na tao? Mahirap mahalin na tao, hindi makaibig-ibig. Paano ko nga ba mapapakita to? At kanino, anong story sa Bible yung pwede kong kapulutan ng aral patungkol dito? So, una po, yun nga po yung nabanggit natin kanina sa Romans 5, pinakita na yan ating Panginoong Jesus yan nung tayo mga makasalanan pa sa ating lahat. Pero ito po yung gusto kong i-share sa atin ngayon. Every time po na mababasa ko itong pagtawag sa 12 alagad, lagi po akong may iba yung nakikita ko sa kanya. Basahin mo natin. Ito po yung time na pinili na ng Panginoong Jesus sa kanya 12 alagad. Basahin mo natin. Nang panahon iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad mula sa kanila ay pinili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Sila ay si Simon, na pinangalanan niyang Pedro, si Andres, na kapatid nito, sina Santiago, Juan, Felipe, at Bartolome. Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. So every time ko nababasahin ko siya, parang ganito siya eh. Si Kuya Pangga, anak ni Kuya Dave. Si Kuya Tarsha, anak ni Kuya Ito. Tapos bigla sa dulo, sige, ang taksil. Di ba parang ikaw po, sabi ko, teka lang po, parang may mali eh. Parang hindi siya natugma eh. Pero dito po mismo, pinakita agad na paano ng Jesus ang kanyang pag-ibig, hindi lang sa mga karapat-dapat, kundi pag-ibig sa mga tao, hindi karapat-dapat. Bago pa po niya tawagin si Judas bilang isang maging alagad niya, alam niya na po na darating ang araw na magtataksil si Judas sa kanya. Pero dahil doon sa kanyang dakilang pag-ibig, ang isang hindi karapat-dapat na tao, ipinili niya pa rin. Isang tao na darating ang araw na magtataksil sa kanya, ang kanyang pinakain, ang kanyang sinama sa kanyang lakbay. Hindi lamang po yan. Kung ayos ito mang isipin po natin yung isa sa mga ginawa ng ating Panginoong Jesus bago po siya mamatay, ang paghuhugas sa paa ng mga alagad. Hinugasan na po lahat, kabilang dito si Judas. Isang buong tao magkakanulo sa kanya. Ang ginawa niya sa kultura po ng mga Hudyo, sa level po ng gawain ng mga alipin, ang paghugas po ng paa, ang pinakamababang gawain ng isang alipin. At ginawa po mismo yun ng ating Panginoong Jesus sa mga alagad. Kabilang na si Judas na magtataksil sa kanya. Kabilang na si Judas na isang taong napakahirap mahalin. Kaya titignan po natin, isa dapat sa katangian ng isang alagad sa kanyang Panginoon ay ang pagiging faithful. Dahil faithful siya, pero dito po mismo sa verso makikita natin kung paano inilarawan si Judas. Isang taksil. At gusto ko po i-share itong verse na ito sa inyo kasi sober kong pinasag ako ng Panginoon, nabasa ko siya. Tignan po natin lahat. At nawa po ay kapulutan natin siya. Sabi po sa John 13:18,
Ako'y pinagtaksilan ng taong pinapakain ko ng tinapay. Grabe po yun. Grabe po yung pag-ibig na pinapakita ng Panginoong Hesus sa ating lahat. Isang hindi karapat-dapat, isang hindi kamahal-mahal, isang tao na kasama niya, ano man ang kanyang kinakain, nakain niya rin doon. Isang tao na mata sa mata, nakita kung paano siya bumuhay ng mga patay, nagpagaling ng may mga sakit, nagpagkain ng libo-libo, lahat ng himala nakita niya. Pag dumating ang pagkakataon, itong tao itong pinakain niya, ay pinagkanulo siya. Pinagpalit siya sa 30 bilang. Grabing pag-ibig ang masasalamin natin ito. Kaya po, ngayon, ano pang masasabi natin kung bakit tayo nahihirapan ng mahal ng hindi ka mahal-mahal na tao? Kung ang Diyos mismo, pinakita ito sa ating lahat. Lalo na sa nakita nating istorya patungkol sa isa sa kanyang mga alagad na naging taksi sa kanya. At yan ay si Judas. At huli po, is don't give up. In loving difficult people, huwag po tayong sumuko dahil Diyos mismo kailanman hindi tayo sinukuhan. At siguro po, marahil po, habang sa start pa lang po natin, nabasa po natin yung topic natin, yung title natin, Loving, How to Love Difficult People. Marahil po, nung nabasa natin siya, ang ating pong kaisipan ay tumungo agad sa ibang tao. Honestly po, sino po dito yung pagkabasa niya, ibang tao agad yung naisip, may naisip agad yung ibang tao. Huwag na po tayo magtaas ng kamay, no? Nasa sarili na lang po natin. Pero, marahil po karamihan sa atin, o halos lahat, ibang tao agad ang naisip. Kailan po tayo huling nalalaman? May mga pagkakataon po na nakikita natin yung dungis sa mukha ng ating mga kapwa, pero hindi natin makita yung malaking buwing sa ating mga mata. Loving difficult people, lagi natin iniisip agad yung ibang tao. Pero alam niyo po yung reason why we encounter hardships in loving difficult people? Simply because we are one of them. And ito po yung danger sa ating Christians, sa ating mga mananampalataya minsan. We tend to be self-righteous na active ako sa gawain, nag-church naman ako every Sunday, okay naman ako. And hindi natin na-notice na tayo na pala yung corrupted. Na tayo pala mismo ay hindi na rin kanibig-ibig. Kaya po, habang ginagawa ko itong topic na to, scroll po ako sa Facebook at may isa po akong post na gusto rin i-share sa inyo. Ito po ay isang magandang reflection sa topic natin sa umaga na ito. Nakita ko ito. Ako na pala ang tumitisod sa kanila. Napakaiksi po, pero napakalaking ano sa ating mga puso. Sa ating bilang isang individual na Christian. Na minsan, nahihirapan tayo magmahal ng mga difficult people without noticing na isa na tayo sa kanila. Na tayo rin mismo ay mahirap rin mahalin. At nawa, ang ating panalangin hindi dumating sa punto ng ating mga buhay na nagiging kapitisoran tayo. At kung nabasa natin ito, sinasabi ng Panginoon, hindi pa huli ang lahat. Pagkat maraming napapagaling ang salitang patawad. And again po, let's practice to love difficult people sa mga steps po na meron tayo kanina. And try to reassess. Have a means para evaluate yung sarili natin. Kamahal-mahal pa rin ba ako? Ano ba yung mga nagawa ko nitong mga nakakaraan? May nagawa ba ako sa isang tao na posibleng nakatisod sa kanya? Na naging dahilan para mahirapan siyang mahalin ako? Huwag po natin ituon lamang ating mga paningin pagdating sa mga taong mahihirap mahalin sa ibang tao. Mag-uumpisa po yun sa ating sarili. Manalangin po tayo.